Isang veteranong aktor, isang pangalan na halos 4 na dekada nating napanood sa pelikula at telebisyon. Pero sa likod ng kanyang mga karakter, may isang kwento na hindi alam ng karamihan. Ano ang tunay na nangyari sa huling mga araw ni Ricky Davao? At bakit maraming tanong ang naiwan matapos siyang pumanaw? Ito ang buong kwento ng kanyang buhay. Noong Mayo 2025, isang balita ang kumalat sa buong industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isang pangalan na matagal nang kinikilala sa pelikula, telebisyon at teatro ang tuluyang nagpaalam. Ang pangalan na iyon ay si Ricky Davao. Sa edad na 63, pumanaw ang multi-awarded actor at direktor matapos harapin ang komplikasyon na may kaugnayan sa malubhang karamdaman. Para sa marami, hindi lamang siya isang artista. Isa siyang haligi ng industriya. Ngunit bago natin alamin ang kanyang huling mga araw, kailangan muna nating balikan ang simula. Ang pinagmulan ng isang batang lalaki na ipinanganak sa isang pamilya ng mga artista, na kalaunan ay magiging isa sa pinakamagaling na aktor ng kanyang henerasyon. Sa mundo ng pelikulang Pilipino, may mga artista na sumikat dahil sa isang pelikula. May mga artista na nakilala dahil sa isang papel. Pero may mga artista rin na naging bahagi ng kasaysayan ng industriya. Isa sa kanila ay si Ricky Davao. Mahigit 4 na dekada siyang naging mukha ng maraming kwento, mga kontrabida, ama, politiko, sundalo, at mga karakter na puno ng lalim. Pero bago siya naging isa sa pinakarespetadong aktor ng kanyang henerasyon, isa muna siyang batang lalaki na lumaki sa isang pamilyang halos nakatadana ng mapunta sa showbiz. Isang batang lalaki na nakikita ang kanyang ama sa telebisyon at pelikula. Isang batang lalaki na unti-unting natutong mahalin ang sining. At isang batang lalaki na ginabayan ng isang ina na tahimik, ngunit napakalaki ng impluwensya sa kanyang buhay. Ang kanyang ama ay ang veteranong aktor na si Charlie Davao. Ngunit ang taong mas madalas niyang nakikita sa araw-araw, ang taong mas madalas na nagbibigay ng payo, ay ang kanyang ina na si Angelita Caballes Davao. Si Mami Angelita ang tahimik na lakas ng kanilang pamilya. Habang ang ama ni Ricky ay abala sa paggawa ng pelikula, siya ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Siya ang nagtitiyak na kahit ang kanilang pamilya ay nasa gitna ng mundo ng showbiz, mananatili silang grounded. Ang tunay na pangalan ni Ricky Davao ay Frederick Charles Caballes Davao. Ipinanganak siya noong May 30, 1961 sa Pilipinas. Ngunit bago pa man siya makilala bilang isa sa pinakamagaling na aktor ng kanyang henerasyon, may isang mundong kinalakihan si Ricky na halos nakatakda ang kanyang magiging kapalaran. Dahil ang kanyang ama ay isa ng kilalang personalidad sa industriya. Ang veteranong aktor na si Charlie Davao. Isa si Charlie sa mga respetadong character actors ng pelikulang Pilipino noong dekada 60 hanggang 80. Madalas siyang mapanood sa mga pelikulang aksyon at drama at kilala sa kanyang matinding presensya sa screen. Ngunit hindi lamang ang kanyang ama ang naging impluwensya sa kanyang buhay. Ang kanyang ina ay si Angelita Caballes Davao. Bagamat hindi kasing kilala sa harap ng kamera, si Angelita ang isa sa mga haligi ng kanilang pamilya. Ang taong nag-alaga, gumabay, at nagbigay ng matibay na pundasyon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa tahanan ni Charlie at Angelita lumaki si Ricky kasama ang kanyang mga kapatid na ilan ay pumasok din sa showbiz. Kabilang dito sina Bing Davao, Milen Davao at Charlon Davao. Sa madaling salita, halos buong pamilya nila ay may koneksyon sa mundo ng pelikula at telebisyon. Isang kapaligiran na puno ng sining. Mga usapan tungkol sa pelikula, mga kwento mula sa set, at mga pangarap na unti-unting nahuhubog. Ngunit kahit lumaki siya sa pamilya ng mga artista, hindi ibig sabihin nito na automatikong magiging madali ang kanyang landas. Dahil ang pagiging anak ng isang kilalang aktor ay may kaakibat ding hamon. Ang patunayan sa lahat na hindi lamang siya anak ni Charlie Davao, kundi isang artistang may sarili ring pangalan. At sa paglipas ng mga taon, mapapatunayan ni Ricky Davao na kaya niyang gawin iyon. Noong bata pa si Ricky, madalas siyang isama ng kanyang ama sa mga film set. Para sa ibang bata, ang set ng pelikula ay isang kakaibang lugar, mga kamera, mga ilaw, mga artista, mga direktor na nagbibigay ng utos. Pero para kay Ricky, para lamang itong isang malaking playground ng imahinasyon.
Dito niya nakita kung paano nabubuo ang isang pelikula. Dito niya nakita kung paano nagiging ibang tao ang isang aktor sa harap ng kamera. At dito rin nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang tanong. Paano kung ako naman ang nasa harap ng kamera balang araw? Subalit sa kabila ng exposure niya sa showbiz, hindi agad pag-arte ang kanyang unang kinahumalingan. Mas nauna niyang minahal ang pagsasayaw at teatro. Sa mga stage production at live performances, doon unang nahasa ang kanyang talento. Sa kanyang kabataan, naging bahagi nga si Ricky ng iba't ibang stage productions. Ang teatro ang naging unang tunay na training ground niya bilang performer. Sa teatro, walang retake. Kapag nagkamali ka sa stage, kailangan mong ipagpatuloy ang eksena. Dito niya natutunan ang disiplina. Dito niya natutunan ang pag-control ng emosyon. Dito rin niya natutunan kung paano maging totoo sa bawat karakter. Maraming veteranong aktor ang nagsasabing ang mga artistang nagmula sa teatro ay may kakaibang lalim sa pagganap. At si Ricky Davao ay isa sa mga halimbawa nito. Noong huling bahagi ng 1970s hanggang 1980s, unti-unting nakilala si Ricky Davao sa industriya. Hindi siya agad naging pangunahing bida. Sa katunayan, marami sa kanyang mga unang roles ay kontrabida o supporting roles. Makarakter na komplikado, ngunit sa bawat karakter na kanyang ginampanan, may kakaibang intensity, may kakaibang lalim. Dito niya ipinakita ang kanyang kakaibang galing. Hindi siya natatakot gumanap ng mga komplikadong karakter. Hindi siya natatakot sa mahirap na role. Hindi siya natatakot sa mga karakter na may madilim na personalidad. At dahil dito, unti-unti siyang napansin ng mga direktor at kalaunan ay naging isa sa pinakarespetadong aktor sa industriya. Sa loob ng mahigit 4 na dekada sa industriya, lumabas si Ricky Davao sa mahigit 100 pelikula. Kabilang dito ang Abot Hanggang Sukdulan, Ang Lalaki sa Buhay ni Celia, Bayaning Third World, Hibla, Magnifico, The Floor Contemplation Story, Big Night. Isa sa pinakamahalagang pelikula sa kanyang karera ay ang Saranggola noong 1998. Sa pelikulang ito, nagwagi siya ng Best Actor Awards mula sa iba't ibang award-giving bodies, kabilang ang Gawad Urian at Star Awards. Dito napatunayan ng marami na si Ricky Davao ay hindi lamang isang artista. Isa siyang aktor na may lalim. Bukod sa pelikula, naging bahagi rin siya ng maraming teleserye. Kabilang dito ang Pangako Sa'yo, Diasebel, Darna, Katleya Killer, at ang mga programang tulad ng Maalaala Mo Kaya, Magpakailanman. Hindi lamang siya artista, isa rin siyang direktor. Sa katunayan, nag-direct siya ng iba't ibang TV episodes at proyekto. Sa ilang panayam niya noong mga nakaraang taon, ibinahagi ni Ricky na hindi niya kailanman pinlano na maging sikat. Mas mahalaga sa kanya ang pagiging mahusay sa kanyang craft. Sa isang interview, sinabi niya na ang pagiging aktor ay hindi lamang tungkol sa pag-arte. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tao, sa pag-unawa sa emosyon, sa pag-unawa sa mga kwento ng buhay. Marami ring kasamahan niya sa industriya ang nagsabi na si Ricky ay kilala sa pagiging seryoso sa trabaho, ngunit napakabait sa set. Isang artista na handang tumulong sa mga bagong aktor, isang direktor na handang magturo. Samantala, isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang relasyon sa aktres na Jackie Lou Blanco. Nagkakilala sila sa mundo ng showbiz at kalaunan ay nagpakasal noong 1989. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 3 anak. Kabilang dito ang aktres na si Ara Davao, Ricky May Davao at Kenneth Davao. Bagamat kalaunan ay naghiwalay sila bilang mag-asawa, nanatili ang respeto nila sa isa't isa. Pareho nilang pinili na manatiling mabuting magulang sa kanilang mga anak. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, kasama niya ang kanyang partner na si Mayeth Malca Daroca. Sa loob ng 4 na dekada, nakatanggap si Ricky Davao ng maraming parangal. Kabilang dito ang FAMAS Awards, Gawad Urian, Star Awards, iba't ibang film festival recognitions. Para sa maraming direktor at artista, si Ricky ay isang actor's actor. Isang performer na kayang magdala ng kahit anong karakter. Tulad ng maraming artista, hindi rin naging perpekto ang kanyang buhay. Dumaan siya sa mga personal na pagsubok. Kasama na ang hiwalayan nila ni Jackie Lou Blanco. Ngunit sa kabila ng mga ito,
patuloy siyang nagtrabaho sa industriya. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, patuloy pa ring aktibo si Ricky sa paggawa ng pelikula at teleserye. Isa siya sa mga artistang patuloy na hinahangaan ng mga direktor dahil sa kanyang professionalism. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, matagal na rin niyang hinaharap ang isang malubhang karamdaman. Bagamat isa siyang kilalang personalidad, pinili ng kanyang pamilya na panatilihing pribado ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng mga hamon sa kalusugan, patuloy pa rin siyang nagtrabaho hanggat kaya niya. Bago ang kanyang pagpanaw, patuloy pa rin siyang aktibo sa showbiz. Kabilang sa kanyang mga proyekto ang On the Job, The Missing 8, ang mga kaibigan ni Mama Susan, Social Climbers, mga indie films sa Cinemalaya. Isa rin siya sa mga artistang naka-line up sa fantasy series na Encantadia Chronicles, Sangre. Ipinapakita nito na hanggang sa huling bahagi ng kanyang karera, hindi siya tumigil sa paglikha ng sining. Noong mga buwan bago ang Mayo 2025, unti-unting nabawasan ang kanyang mga public appearances. Ilang ulat ang nagsabing matagal na niyang hinaharap ang isang malubhang karamdaman. Sa kabila nito, hindi ito agad isinapubliko sa media. Pinili ng kanyang pamilya na panatilihing pribado ang kanyang kalagayan. May mga pagkakataon na siya ay naospital. At sa mga huling araw, iniuwi siya sa kanilang tahanan. Hanggang sa dumating ang araw na gumimbal hindi lamang sa mundo ng showbiz, ngunit maging sa buong bansa. Noong May 1, 2025, pumanaw si Ricky Davao sa edad na 63. Ayon sa kanyang anak na si Ara Davao, siya ay pumanaw ng payapa habang napapalibutan ng kanyang mga anak at mga mahal sa buhay. Ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay komplikasyon na may kaugnayan sa malubhang karamdaman. Pagkatapos ng malungkot na balita, bumuhos ang mga tribute mula sa mga artista, direktor, at mga tagahanga. Para sa kanila, hindi lamang isang kasamahan ang nawala. Isang mentor, isang kaibigan, isang alamat ng industriya. Maraming nagsabing, isa siya sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Isinagawa ang kanyang burol sa Heritage Park sa Taguig City. Ang wake ay binuksan para sa pamilya, mga kaibigan, at mga kasamahan sa industriya. Nagkaroon ng mga novena mass at tribute nights bilang pag-alala sa kanyang buhay at kontribusyon sa sining. Kasabay ng pagdadalamhati ng mga nagmamahal sa kanya, tulad ng maraming kilalang personalidad, may mga tanong na lumitaw sa internet matapos ang kanyang pagpanaw. May ilan na nagtaka kung bakit tahimik ang kanyang laban sa sakit. May mga nag-usap tungkol sa kanyang mga huling proyekto. Ngunit ayon sa kanyang pamilya, ang mahalaga ay ang kanyang pamana. Ang sining na iniwan niya. Ngayon, kapag binalikan natin ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, makikita natin ang pangalan ni Ricky Davao sa napakaraming kwento. Mga pelikulang nagpaiyak, mga karakter na kinatakutan, mga role na hindi malilimutan, at marahil iyon ang tunay na sukatan ng isang mahusay na aktor. Hindi lamang kung gaano siya kasikat, kundi kung gaano siya naalala. Ang kwento ni Ricky Davao ay hindi lamang kwento ng isang artista. Ito ay kwento ng dedikasyon, ng talento, ng 4 na dekada ng paglikha ng sining. At kahit wala na siya, ang kanyang mga pelikula, ang kanyang mga karakter, at ang kanyang impluwensya ay patuloy na mabubuhay sa industriya. Sa likod ng bawat karakter na ginampanan niya, may isang tunay na tao na nag-alay ng kanyang buhay sa sining. At sa bawat eksena na kanyang iniwan sa pelikula at telebisyon, may isang piraso ng kanyang buhay na ibinahagi sa publiko. Kahit wala na siya, mananatili ang kanyang mga karakter, mananatili ang kanyang mga kwento, at mananatili ang pangalan ni Ricky Davao.